Nagsimula ang chapter kung saan nagising si Eileen sa kabina ng tagapamahala ng tore at napansin niya na ang kanyang katawan ay biglang lumaki. Yumuko si Eileen upang magkasya ang kanyang higanting katawan sa loob ng silid at nagtataka kung paano siya biglang lumaki. Iniisip niya na marahil ito ay dahil sa kinain niyang asul na cherry tomatoes. Ang mga ito ay may higit na 10 beses na mas malakas na kapangyarihan kumpara sa ordinaryong mahiwagang cherry tomatoes, at kumain siya ng 5 ng sabay-sabay. Nakumbinsi siya na ang pagkain ng mga ito ng sabay-sabay ay nagdulot ng reaksyon sa kanyang hindi aktibong pusong dragon na nagresulta sa biglaang paglaki. Gayunpaman, hinawakan niya ang kanyang dibdib at napansin na kasing flat pa rin ito ng dati, at pansamantala lamang ang epekto ng cherry tomatoes dahil hindi na tumutugon ang kanyang pusong dragon. Nadismaya siya na tila walang permanenteng lunas sa kanyang kondisyon, ngunit may liwanag pa rin sa kanyang mga problema. Nakumpirma ni Eileen na maaaring gumaling ang kanyang pusong dragon kahit pansamantala lang. Masayang-masaya siya at lubos na nagpapasalamat kay Sejen, hinahalikan niya ang kanyang larawan sa loob ng kristal na bola, sinasabing napakagandang nilalang niya. Ngunit nakita niyang kumakain si Sejen ng asul na mais, at hindi ito maganda para sa kanya. Sumigaw si Eileen na paano nagawang kumain ni Sejen ng masarap na pagkain habang iniiwan siya, ngunit hindi niya rin moari kung ano ang kinakain niya dahil napakaliit na ng kristal na bola para sa kanya. Nagmamadali siyang hanapin ang malaking kristal na bola na dati pang pagmamayari ng kanyang lolo, ngunit ang kanyang higanting katawan ay halos hindi magkasya sa pintuan. Natigil ang kanyang mga pakpak sa pintuan, at hindi man lang niya matawag ang kanyang stepbrother upang tulungan siya. Habang pinipilit niyang palayain ang sarili, sumigaw siya na gusto rin niyang kumain ng masarap na pagkain ngayon at gusto niyang ibigay ito ni Sejen sa kanya. Bibigyan siya ng pagkain ni Sejen mamaya, samantala, si Sejen at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapahinga sa kanilang yungib. Si Queen ay nasa labas, at binabati niya ang mga kuneho at bubuyog sa loob na abala rin sa kanilang mga gawain. Ang reyna ng bubuyog ay pinamumunuan ang kanyang pamilya sa mga taniman ng mais upang polinasyon ang mga ito, habang ang pala na kuneho ay nakatayo sa tumpok ng mga inaning mais. Sa tabi ng tumpok, ang mga magulang na kuneho ay masigasig na tinatanggal ang mga balat mula sa mga mais habang ang kanilang mga anak ay naglalaro. Ang ilan sa kanila ay hinahabol ng mga bubuyog, habang ang iba ay nagmamasid sa ginagawa ng itim na mandirigmang kuneho at ng karit na kuneho sa mga mais. Isa pa sa kanila ay nakaupo sa kariton puno ng mais na dinadala kay Sejen ng matabang kuneho, at dumaan sila sa isang matandang kuneho na nag-iiho ng mga mais sa bukas na apoy. Pinuri ni Sejen ang batang kuneho, tinawag siyang kapitan ng kariton, at ang bata ay natuwa. Sinabi ni Sejen sa matabang kariton na kuneho na natapos na niyang lutuin ang lahat ng mais at sinabing tawagin ang lahat para sa hapunan. Umalis ang kariton na kuneho habang buhat ni Sejen ang batang kuneho sa kanyang mga bisig at sinusuri ang mais sa palayok. Habang inaangat niya ang takip ng palayok, pareho silang naglalaway sa masarap na steamed na mais at naaamoy ang kanilang aroma. Kinuha niya ang mga ito mula sa palayok at inilagay sa isang malaking plato na gawa sa dahon ng sibuyas nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Eileen, ang tagapamahala ng tore, na nais ding tikman ang mais. Napakagalang niya ngayon at tinanong si Sejen kung maaari siyang magkaroon ng isa, at binigyan siya ng bagong misyon. Kailangan niyang ibahagi ang mais sa tagapamahala ng tore kapalit ng matinding pasasalamat, at sa pagtanggi, paparusahan siya ng matinding pagkadismaya. Sumagot si Sejen na ibibigay niya talaga ang ilan sa mais sa kanya, at pinaghintay siya ng ilang sandali. Sinabi niya kay Eileen na ang inihaw na mga mais ay malapit ng maluto rin, at gusto niyang ibigay ang mga ito sa kanya kasama ang steamed na mais. Tumanggaw siya at sumagot na maghihintay siya ng may pasensya. Dumating ang ibang mga kuneho kay Sejen kasama ang inihaw na mais, at sinabi niyang ailatag ang mga ito sa mga dahon ng sibuyas. Namangha si Sejen sa pagkakita ng inihaw na mais na nakalatag sa carpet ng berdeng dahon ng sibuyas at ang steamed na mais sa tub. Kumuha siya ng ilang inihaw na mais at sinabing ang mga pampalasa na dinala ni Theo ay napakahalaga para sa reseping ito dahil hindi ito makukumpleto nang wala ang mga ito. Gusto ni Sejen na lutuin ang orihinal na resipe ng butter grilled corn, ngunit dahil wala siyang mantikilya, kinailangan niya maging kontento sa mga pagbabago sa resipe. Una niyang inilagay ang asukal sa mais at iniihaw ito hanggang maging kayumanggi, at ngayon ay iniwisik niya ang dinurog na parmesan cheese sa nilutong mais. Nagtataka si Sejen kung kaninong ideya ang magdala ng keso sa tore, ngunit nagpapasalamat pa rin siya para rito. Panahon na para idagdag ang huling mga pag-aayos sa inihaw na mais, at para rito, excited siyang kumuha ng chili powder mula sa kanyang backpack.
Inilagay ni Sejen ang pouch ng chili powder sa bundle ni Theo matapos itong bumalik na may straw hat at nakatulog ng hindi sinasabi sa kanya ang anuman. Hindi masaya si Sejen na hindi sinabi ni Theo sa kanya ang tungkol sa ganitong napakahalagang sangkap, at naisip niya na dapat itong ma-disqualify bilang isang sales cat, ngunit nagpa siya siyang palampasin ito dahil sa kamangha-manghang straw hat. Ngayon, habang iwiniwisik ni Sejen ang pulang chili powder sa inihaw na mais, natapos na ang recipe, at sinasabing ang buong inihaw na mais ay napaka-addict na walang makukontento sa chili powder lamang. Si Sejen ay kumagat at naramdaman niya na talagang hindi kapanipaniwala ang lasa. Ito ay matamis, malasa, at maanghang, at iniisip niya na maaari niyang malasahan ang kanyang sariling mundo kahit nasa loob siya ng tore. Iniisip niya na ang panunood ng mga cooking video sa YouTube araw-araw ay sulit dahil sa tulong nito ay mahusay na siyang magluto. Matapos malasahan ni Sejen ang pagkain, ibinigay niya ang pangakong inihaw na mais kay Alien, at sinabi nito na labis siyang nagpapasalamat na natapos ni Sejen ang kanyang misyon. Pagkatapos ay bumaling si Sejen sa kanyang mga kaibigang kuneho at tinanong sila kung nag-e-enjoy sila, at sumagot sila na napakasarap nito. Ang mga magulang na kuneho naman ay hindi makakain ng maayos dahil kailangan nilang pakainin ang kanilang mga anak ng isa-isang butil ng mais. Nagdesisyon si Sejen na tulungan sila, kinuha niya ang isang kutsara upang mabilis na alisin ang mga butil mula sa isang tangkay ng mais at inilagay lahat sa isang mangkok. Sinabi niya sa mga magulang na kuneho na ngayon hindi na nila kailangang pakainin ang mga sanggol ng isa-isa, at maaari na silang kumain ng sarili nila. Napanatag ang mga magulang nang makita nilang kumakain na ang mga sanggol na kuneho mula sa mangkok. Sinabi ni Sejen sa mga magulang na kuneho na kumain sila ng maayos, at siya na ang baalang magbantay sa kanilang mga anak. Siya rin ay nagdesisyon na kumain na rin, ngunit nang siya ay kumakagat pa lamang, tinawag siya ng mga sanggol na kuneho, at sa nakita niya, lubos siyang nagulat kaya't napaluan niya ang kanyang kinakain. Hindi niya mapigilan ang pagtawa nang makita niyang balot sa mga butil ng mais ang mga sanggol na kuneho. Isa-isa niyang tinanggal ang mga butil ng mais at pinakain ang mga kuneho, sinasabing pababaliwin siya ng mga ito. Iniisip ni Sejen na hindi madali ang magtrabaho habang nag-aalaga ng mga sanggol, at namimiss niya si Theo, na mas magaling mag-alaga ng mga bata. Gayunpaman, itinala ni Sejen ang araw na ito sa kanyang diary ng pagkaligaw sa tore. Ito ang unang araw na siya ay nag-ani ng mais, nag-enjoy kasama ang mga kaibigan, at sa huli ay ibinahagi ito kina Kyuing at kanyang ina rin. Samantala, sa ika-38 palapag ng tore, ang mga mangangaso ng Phoenix Guild na nagkampo upang makipagkita kay Theo, ay nagiging desperado. Sila ay balisa at frustrado na ang naglalakbay na pusa ng mga ngalakal ay hindi dumarating at mas matagal kaysa karaniwan. Ang kanilang leader, si Kim Dong-shik, ay nagtataka rin kung ano ang nangyayari, ngunit tinanong niya ang kanyang mga kasama kung bakit nila hinahabol ang mga cherry tomatoes dahil noong huli, bumili na ang kanyang kasintahan ng sapat para sa kanilang dalawa. Sinabi ng lalaki kay Dong-shik ang mga balita na ang mayayamang tao sa labas ng tore ay nagsisimula ng magpakita ng interes sa mga mahiwagang cherry tomatoes, at binibili nila ito sa napakalaking halaga. Ang isang cherry tomato ay maaaring ibenta sa halagang ₱250,000, at gusto ng lalaki na mag-imbak ng marami hanggat maaari bago pa dumating ang mga taong naapektuhan ng mga balitang ito upang bilhin ang mga cherry tomatoes at ibenta ito muli sa labas ng mundo. Gayunpaman, may isa pang problema. Isang miyembro ng grupo ang nagtanong kay Dong-shik kung ano ang dapat nilang gawin ngayon dahil may nakaschedule na raid sa tore makalipas ang ilang araw, at kung hindi sila babalik ngayon, hindi nila matatapos ang raid. Kung magtagal pa sila rito, mauubos na rin ang kanilang supply. Nag-isip si Dong-shik ng ilang sandali at nagkaroon ng ideya na magpaiwan na lang ng ilang tao habang ipinapabalik ang iba sa Earth upang maghanda para sa raid. Siya mismo ang nag-volunteer na magpaiwan dahil kilala niya si Theo. Bumalik ang mga miyembro ng Phoenix Guild, at 3 tao lamang ang naiwan. Inakala ni Dong-shik na ang diet-conscious na si Jessica ang magpapaiwan para kumuha pa ng cherry tomatoes, ngunit hindi niya inaasahan na si Suha ang narito. Sinabi ni Suha na si Jessica ay nagsabing nawala na ang lahat ng sobrang timbang niya, kaya hindi na niya kailangan ang mahiwagang cherry tomatoes, kaya ibinigay niya ang kanyang posisyon kay Suha. Tinanong ni Dong-shik kung sasali si Suha sa auction dahil sa kanyang interes sa cherry tomatoes, ngunit sinabi ni Suha na interesado siya sa pagbibigay kay Theo ng kanyang churro. Tumawa si Dong-shik, sinasabing sikat si Theo sa mga babae. Samantala, si Theo ay bihag ng Phoenix Guild, at sinabi ni Dong-shik na interesado siya sa pagbibigay kay Theo ng kanyang churro.
Siya ay naglalakad ng pabaya sa tore habang iniisip na tapusin agad ang sales trip upang makabalik sa mga sanggol na kuneho na naghihintay sa kanilang cool na tiyo. Sa wakas ay narating niya ang Wandering Merchant Passageway sa ika-6 na palapag na isang malaking kuweba sa base ng isang napakalaking puno. Maraming naglalakbay na mga ngalakal ang nagtipon sa harap ng passageway, at sinabi ni Theo na ang passage sa palapag na ito ang pinakamalaki sa tore, at pakiramdam niya na ang puno ay umaabot sa kalangitan. Bumaba siya at pumila, kung saan tinanong siya ng isang opisyal na Chihuahua na pangalanan ng kanyang ahensya at grado. Ipinakilala ni Theo ang kanyang sarili bilang isang baguhan na naglalakbay ng mga ngalakal at sinabing gagamitin niya ang ordinaryong merchant passageway na nag-uugnay sa ika-38 palapag. Ngunit hindi niya napansin ang tatlong nakakatakot na mga anino sa likod niya na nakatitig sa kanya. Sila ay tatlong lobo, at may hawak silang masamang pagkakaguhit ng larawan ni Theo at iniisip na siya ang kanilang target. Ang larawan na iginuhit ng panday ay masyadong katawa-tawa, at ang tanging bagay na tumutugma kay Theo ay ang katotohanang siya ay isang pusa at ang kanyang kulay. Ang mga lobo ay mga bayarang mandirigma mula sa Silver Wolf Tribe, at sinabi ng isa sa kanila na si Elko na hindi niya napapansin ang sombrerong dayami sa pusa. Ang isa pang lobo, si Elky, ay sumagot na itinago ng pusa ang sombrero sa kanyang bundle dahil hindi niya ito isusuot sa labas. Ngunit kapwa nagtataka ang mga lobo kung bakit hinahanap ni Landlord Greed ang isang ordinaryong sombrero, at tinanong nila ang kanilang leader na si Elka. Sinabi ni Elke na hindi ito mahalaga sa kanila dahil sila ang Silver Wolf Tribe, ang pinakamahusay na mga bayarang mandirigma sa buong tore, at dapat lamang nilang sundin ang misyon na ibinigay sa kanila. Sinabi ni Elke sa kanyang mga kasama na patuloy na sundan ang pusa sa ngayon at tinanong sila kung dala nila ang kanilang mga identity mula sa Mercenary Association, ngunit hindi nila alam na may ibang taong nagmamasid sa kanila. Si Inspector Zireth ay naghahanap kay Theo, ngunit ngayon ang kanyang atensyon ay napunta sa mga bayarang mandirigma mula sa Silver Wolf Tribe. Nagtataka siya kung bakit may ganitong mga mapanganib na tao na naghahanap sa pusa ng mga ngalakal, at napagtanto niya na dahil ito sa sombrerong dayami kaya siya nagkaroon ng ganitong problema. Naisip ni Zireth kung gaano kahalaga ang sombrerong dayami kung kailangan ni Landlord Greed na umarkila ng mga bayarang mandirigma para makuha ito pabalik. Sinabi ni Elke na magandang ideya ang sombrerong dayami, at gagamitin niya ito upang maibalik ang mga bayarang mandirigma, at nagpasya siyang sundan sila. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari, ngunit natatakot siyang nasa seryosong panganib si Theo. Sa pagtatapos ng video, nakakuha tayo ng ilang kasagutan tungkol sa pag-unlad ng mga alien, at lahat sa kuweba ay nag-enjoy sa mais. Ngunit bukod doon, ang pinakamalaking isyu ngayon ay si Theo at ang mga lobong sumusunod sa kanya, at nakalimutan niyang may dala siyang isang bagay na maaaring magdagdag ng bagong dimensyon sa kanyang kwento. Alamin natin kung ano ang mangyayari sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-iwan ng like at komento, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming video tulad nito.